Hindi alam ni Mang Karding na ang kanyang pagsagwan sa sapa upang mangisda sa gabing yon ay hahantong sa pinaka nakakakilabot na tagpo sa kanyang buhay. Habang dahan-dahan niyang sinasagwan ang maliit niyang bangka sa tahimik na sapa upang manghuli ng isda, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking itim na storage box, bahagyang nakalubog sa mababaw na tubig. Nakabalot ito sa makapal na packaging tape at may pailan-ilang langaw na umiikot sa palibot nito. Kinilabutan si Mang Karding. Bumaba siya ng bangka at lumapit. Marahang inusisa ang kahon. At nang tuluyan na niyang alisin ang takip, muntik na siyang panawan ng ulirat sa kanyang nasilayan. Labing-apat na taong gulang pa lamang noon si Mikay nang mawalan siya ng ama. Nakuryente ito habang nasa trabaho. Isang lineman na nagbuwis ng buhay sa linya ng tungkulin. Mula nang mamatay ang kanyang ama, unti-unting nagbago ang ugali ng kanyang ina. Madaling uminit ang ulo nito at madalas na napagbubuhatan ng kamay si Mikay. 8 buwan pa lamang matapos mabiyuda, laking gulat ni Mikay nang patirahin sa kanilang bahay ang isang lalaki. Ipinakilala ng kanyang ina bilang bago nitong kasintahan. Noong una ay mabait naman ang lalaki kay Mikay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay siyang napapansin. Mga tinging hindi niya maunawaan. Mga titig na nagbibigay sa kanya ng takot at pagkailang. At hindi naglaon, ninakaw nito ang kanyang kabataan. Nang makayanan na niyang magsumbong, lumapit siya sa kanyang lolo. At dahil dito, naipakulong ang lalaki. Ngunit sa halip na magalit ang kanyang ina sa kinakasama nito, si Mikay pa ang lalo nitong pinag-initan. Mas kinampihan ng kanyang ina ang lalaki kaysa sa kanyang sariling anak. Isang araw, sa tindi ng galit ng kanyang ina na wala namang malinaw na dahilan, muli siyang sinaktan nito. Hindi na matiis ni Mikay ang pananakit ng kanyang ina, kaya't sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Wala siyang pamasahe, naawa na lamang sa kanya ang konduktor at hiniyaan na lamang siyang makabiyahe. Pagdating sa Maynila, nagpalaboy-laboy si Mikay. Namamalimos sa tabi ng kalsada, namulot ng pagkain mula sa basurahan para lamang mabuhay. Ngunit isang gabi, nang mapadaan siya sa isang KTV bar sa Recto, may lumapit sa kanyang isang babae. Makapal ang make-up, maraming alahas sa katawan, at posturang-postura ang bihis. Tinawag siya ng babae at inalok ng trabaho. Kapag pumayag daw siya, makakakain siya ng masasarap na pagkain at mabibili niya ang mga bagay na matagal na niyang pinagkait sa sarili. Dahil sa matinding hirap na dinanas ni Mikay, agad siyang pumayag. Ang hindi niya alam, iyon pala ang simula ng kanyang mas malalim na bangungot. Ginawa siyang GRO ng babae at ipinapasa-pasa sa iba't ibang lalaki. Maagang namulat ang mga mata ni Mikay sa dumi at pait ng mundong kanyang ginagalawan. Isang gabi, may nakilala siyang isang foreigner. Maayos itong makipag-usap at kakaiba sa lahat ng lalaking kanyang nakilala noon. Hindi nagtagal, nag-live-in sila. Pilit siyang hinikayat ng lalaki na itigil na ang kanyang trabaho. Ngunit hindi agad makakalas si Mikay. Gusto muna niyang makasiguro na paninindigan siya nito. Takot kasi siyang bigla na namang iwan at muling mapadpad sa mundong wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Isang madaling araw nang makauwi si Mikay, umaapoy sa matinding selos ang kanyang kinakasama. Nakita kasi siya nito na may ibang lalaki naghatid sa kanya pauwi. At mula ng gabing yon, hindi na muling nakita si Mikay sa bar na kanyang pinagtatrabahuan. Samantala, sa isang bayan sa Laguna, nagtaka si Mang Karding dahil 3 araw na siyang hindi makapangisda ng maayos sa maliit na sapa na madalas niyang puntahan. May mga kakaibang tunog kasi siyang naririnig sa lugar. Bandang 4:00 ng madaling araw, habang ibinababa niya ang kanyang lambat, may narinig siyang nakakakilabot na iyak. Hindi niya maunawaan kung saan nagmumula ang tunog na iyon dahil malayo ang bahaging yun sa kabahayan. Kaya't nagpasya na lamang siyang lumipat ng lugar na pagbababaan ng kanyang lambat. Pagkalipas ng 2 araw, muli siyang nangisda. Sa katahimikan ng gabi ay may narinig siyang paggalaw sa tubig, parang may umahon mula rito. Pinakiramdaman niya ang paligid, ngunit maya-maya umuga ang kanyang bangka. Matinding takot ang bumalot sa kanya. Buong lakas niyang isinagwa ng bangka palayo sa lugar at nagpasya na lamang na umuwi. Sa kahimbigan ng kanyang pagtulog ng gabing yun, tila may bumubulong sa kanyang tainga, mga bulong ng sakit at dalamhati. Bigla siyang napabalikwas, animoy kinakapos ng hininga. Maya-maya, nahimasmasan siya at nagpasalamat na iyon ay isang panaginip lamang. Ngunit nang tumingin siya sa sahig ng kanyang silid,
laking gulat niya. May mga marka ng basang paa na tila naglakad papalabas ng kwarto. Isang madaling araw dahil pangingisda lamang ang kanyang ikinabubuhay, naglakas loob muli si Mang Karding na muling bumalik sa sapa. Sa hindi may paliwanag na dahilan, tila may tumutulak sa kanyang bangka patungo sa isang mababaw na bahagi ng sapa. At doon, nakita niya ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang malaking itim na storage box. Sa paligid nito ay may mga langaw na naguumpukan. Nagdadalawang isip man siya, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga packaging tape na nakapulupot sa kahon. At nang tuluyan na niya itong mabuksan, halos masuka siya sa tindi ng amoy. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Isang nakabaluktot na bangkay ng isang babae. Napaatras siya sa matinding takot. Ngunit bago siya tuluyang umalis upang ipagbigay alam sa pulisya, may napansin siyang isang balat sa kaliwang kamay ng biktima. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero pamilyar sa kanya ang anyo nito. Nang dumating ang mga pulis, agad silang nagsagawa ng investigasyon. Wala pang 2 araw, natukoy na ang sospek. Naaresto ang foreigner at inamin ang krimen. Ayon sa kanya, dahil umano sa selos kaya niya ito nagawa. Ikinuwento niya na noong gabing yon, matapos niyang pagkasyahin ng labi ng dalaga sa storage box ay isinakay niya ito sa kanyang pick-up. Dinala sa isang liblib na lugar sa Laguna at sa isang madilim na bahagi, itinapon sa isang tulay. Tinangay ng agos ang storage box, kaya ito napadpad sa lugar na kung saan natagpuan ni Mang Karding. Hindi mapakali si Mang Karding sa buong maghapon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may humihila sa kanyang mga paa patungo sa morgue. Pagdating niya doon, kahit nanginginig, marahan niyang hinawi ang puting telang nakatakip sa bangkay. At nang tuluyan niyang makita ang mukha ng biktima, napaluhod na lamang siya at umalingaw-ngaw ang kanyang matinding dalamhati sa 4 na sulok ng morgueng iyon.